Sa mga taong sa Diyos po naniniwala, sila po ang nakararanas ng kanyang himala. Ito po ang patotoo ng mga taong nanalangin, nanalig, nagtiwala, naghintay, at nagtagumpay. Ngayon po, sila ang nagkikwento, sila po ang nagpapatotoo. Dalangin ko po sa mga susunod na pagkakataon, ikaw naman po ang makapagbigay ng iyong kwento at patotoo na alam pong magbibigay ng kapurihan, karangalan at kalwalhatian sa ating dakilang Diyos. Sa sobrang desire po ng asawa ko din talaga na magkaroon ng anak, kagustuhan, yan pong asawa ko, bumibili po yan ng mga laruan. So sabi po nung doctor is, hindi na daw po kayang operahan kasi masyado daw po ng makapal yung scar ng fallopian tube ko. Wala pa pong minuto talaga, nakita ko po talaga agad na nag-2 lines po siya. Sa gabi po ito, gusto ko po ulit na ibahagi po yung panibagong himala na naman po na ginawa po ng Panginoon sa buhay ko po, sa buhay po naming mag-asawa. Kami pong mag-asawa ay matagal na rin pong nagde-desire talaga po na magkaroon ng anak. At before po kami nagpakasal, kami po ay almost 10 years din po na 10 taon na magkarelasyon po. Pero nung time po na yon kami po ay wala pa sa Panginoon. Hanggang sa kami po ay pumunta nga po dito sa Taiwan at nakakilala po sa Lord. At tayo po ay nagabayan ng ating pong mga pastors, mga leader doon po sa prayer covenant up to the point po na nag-decide po kami na magpakasal na nga po year 2018. Sa sobrang desire po ng asawa ko din talaga na magkaroon ng anak, kagustuhan, yan pong asawa ko, bumibili po yan ng mga laruan, nagbili na po yan ng pamingwit kasi sabi niya pag nalabas daw po si baby, mamimingwit daw po sila. Nag-decide po kami na magpa-check up nga po sa doktor. So, nung una po, ang sabi po sa akin, i-check lang daw po yung hormones ko, i-check din daw po yung sa kanya kasi baka daw po may imbalance lang. So, sinunod po namin yung mga advice. Still wala pa rin po. Kailangan daw po na i-check yung aking fallopian tube. Nakita nga po doon na yung akin po palang 2 fallopian tube ay sarado na. Malabo na nga daw po kung magkaroon ng anak. So sabi ko po, nung time na yon is, ano po ang kailangan gawin? Kasi willing po ako mag-undergo kung kailangan man po ng operasyon. Pero sabi po nung doctor is, hindi na daw po kayang operahan kasi masyado daw po ng makapal yung scar ng fallopian tube ko. Sabi po niya, pwede naman daw po akong magpa-IVF. Pero sabi po nung doctor is, imposible daw po na kayanin ko yung budget kasi wala daw po akong pera dahil ako daw po ay foreign worker lang. Masyado daw po yung mahal, sabi niya. Sobra po ako nasaktan. Hindi ko po alam kung ano po yung uunahin kong entertain na pain. Ang nasa isip ko po talaga that time, Lord, paano na to? Sabi ko, yung asawa ko, sobrang gusto niyang magkaroon kami ng anak. Ready na nga po yung mga laruan. Andun na lahat. Yung bata na lang yung kulang. Paano po yun? Pero kumbaga that time po talaga, sobrang nagpasalamat po ako sa Panginoon kasi naramdaman ko po yung kalapitan po ng Panginoon. Though, andun po yung lungkot ko, nagpasalamat po talaga ako sa buhay ng asawa ko kasi nung sinabi ko po sa kanya yung balita na yun, nakita ko pong nalungkot siya pero throughout naman po nung nalaman po namin yung balita is hindi naman po niya pinaramdam sa akin na parang may nag-iba po sa pagtrato niya o sa pagmamahal po niya sa akin. Blessed din po ako kasi nung sinabi po namin sa pastor po namin that time, ipinanalangin po nila kami. Tapos yung mga kapatiran din po sa jail, Chungli is napaka-supportive po nila sa amin. Siguro po throughout nung process po na is inayos lang po talaga ng Lord yung puso namin. So re-render na lang po namin sa Panginoon. Pagkalooban mo po kami ng Lord o hindi is maglilingkod pa rin po kami talaga sa Panginoon. Ine-enjoy po namin yung paglilingkod namin sa Lord. Doon naman po namin hindi inaasahan na tutugunin ng Panginoon yung amin pong panalangin. And meron pong EGR noon sa Taoyuan. Sobrang iba po yung pakiramdam ko that time. Parang na-remind po ako na parang hindi nga po ako dinadatnan. So since busy nga po sa church, mabilisang bili lang po ako nung pregnancy test at sa church na rin po ako sa Chungli nag-take po nung test. Wala pa pong minuto talaga. Nakita ko po talaga agad na nag-2 lines po siya. So sobra po akong nagulat. Hala, totoo ba to?
ang sabi kasi hindi na ako magkakaanak. So, hindi ko po masyadong nahangit. Pero naman ako, Daddy. sabi ko, Lord, sabi ko, totoo po ba ito? So, grabe po yung kagalakan po namin. So, agad-agad po kinabukasan, nagpunta agad kami sa mas malaking ospital. Nagpa-ultrasound po kami at nakita nga po doon na ako po pala ay 6 weeks pregnant na po that time. Nung narinig ko po yung heartbeat nung baby ko, talagang hindi ko po talaga napigilan na lumuha po. Throughout po nung pregnancy ko, hindi rin po siya naging madali talaga kasi nung 4 to 5 months po ng pregnancy ko, ako po ay nagbi-bleeding. Kahit po ako ay buntis, nagtatrabaho po ako na uma-absent, gano'n. Pero sabi ko nga po, ang naging takbuhan ko lang po talaga ng mga panahong yun ay ang Panginoon. Sabi ko, Lord, ingatan mo po yung bata sa sinapumpunan ko. Kayo po ang nagbigay sa akin sa kanya. So nagpa-check up po ulit. Meron daw pong cervical erosion ako kasi yung lumalaki po yung uterus, tapos yung nature of work is nakaka-apekto daw nga po dun sa baby, kaya po daw na nagbi-bleeding ako. Si baby daw po ay hindi daw po siya lumalaki. Pagdating po ng mga 5 months niya to 6 months na balik naman namin ng check-up, sinabi naman po ng doctor sa akin na yung anak ko nga daw po ay high risk daw po for Down syndrome. Naisip ko pa lang po noon paano na lang po yung magiging buhay niya kung ganun po siya. So next, ang ginawa ko po, nag-seek po ulit sa prayer, mag-second opinion po sa ibang doctor. Same lang din po ang sinabi sa akin. So, parang sigurado na sila na may Down syndrome yung anak ko. Tapos pinipilit po talaga nila ako na gawin yung procedure na yon. Pag kinunan daw po ako ng amniotic fluid, meron daw po talagang chance na ma-abort yung baby. So sabi ko, hindi po, okay lang po. Kahit po ano yung kalagayan ng baby namin, tatanggapin po namin yan. Pero nananalig at nananampalataya po ako na iingatan mo po yung anak ko, ikaw po yung nagbigay niyan sa amin. Na-remind po tayo ng Panginoon na dumalo sa family altar. Si Pastora Resi po ay nagbibigay po ng encouragement sa mga magulang din po na nag-testify ng kabutihan ng Diyos sa kanilang mga anak. Ang mga bata nga daw po ay regalo ng Diyos sa mga magulang. Kapag ang Diyos ang nagbigay ng gift, ito ay perfect. Dumating po yung next check-up ulit. Salamat po sa Panginoon kasi lumabas po yung result ng aking pong blood. Nakita po doon na negative po si baby. Wow. Sa kahit na sa anumang sakit, sa anumang karamdaman. Kaya nagpuri po ako nun sa Panginoon. Talagang sobra po yung kagalakan po nun sa puso ko. Ako po ay nanganak. Normal delivery po. At salamat Panginoon kasi talagang andun po na malusog po yung aking anak. Tinignan ko po anak ko. Ito na po yung anak ko. Wow. Ay, talagang malusog. Kaya wala pong Down syndrome. Napakagandang bata. Loob po ng Panginoon. Yung buhay po namin nun, wala naman talagang direksyon sa isa nung kami dumating. Pero nung namin po ay naglingkod at nagsuko ng buhay sa Panginoon, talagang andun po yung pagkilos ng Panginoon sa amin. Pinagkaloob, inayos ng Diyos yung buhay namin, pamilya namin. Tapos ito po, pinagkalooban pa po kami ng anakan. Sa akin po, hanggang ngayon po, hindi pa rin po talaga ako makapaniwala sa nangyayari po. Sobrang saya po kasi talagang halos lahat po ng kapatid ko, ako po ang panganay, ay may mga anak na po. Talagang lagi minsan po, nabibiro na po nila ako na si kuya na pag-iwanan na ganun-ganun. Pero yun nga po, sa awa po ng Lord sa aming mag-asawa po talaga, hindi po talaga namin nakalain na ito nga po ganito kagandang bata yung pagkakaloob sa amin. Sobrang mabait po talaga ang Panginoon sa ating mga anak niya. Maraming salamat po. Congratulations sa proud parents, kay Patrick at kay Kat, sa inyong faithfulness in serving God. At yung mga ginawa nyo ay talagang ang daming verse, no? Pero gusto ko muna kayong dalawa,
Sabi nung Numbers 14 verse 8, si Joshua at si Caleb papasok sa Promised Land. Pero 12 sila, sabi nung 10, wag na tayong tumuloy. Hindi natin kaya, mamamatay tayo. Pero sabi ni Joshua at ni Caleb, hindi, bumalik tayo. Kasi kasama natin ang Diyos. At ang Diyos ang magtatanggol sa atin. If the Lord is pleased with us, with our lives, He will lead us into that land, yung Canaan, and give it to us, a land flowing with milk and honey. Ang punto ko rito, kayong mag-asawa, talagang ang sekreto nyo, you please the Lord. Sinabi ng doktor, imposibleng magkaanak. Huwag natin kalilimutan ang Proverbs 27, verse 1, verse 2. The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? Kaya yung inyong strength is a supernatural strength coming from God. Amazing testimony. Talagang ito'y ebidensya si Jesus ang Diyos ng Himala. Ito ang inyong Ate Leslie. Praise God. So, ang sa akin lang, Daddy, ay Exodus 23:25 to 26. Ang sabi dito, worship the Lord your God, and His blessings will be on your food and water. I will take away sickness from among you, and none will miscarry or be barren in your land. I will give you a full life span, no? Ang nakita ko kasi dito sa mag-asawa ay talagang hindi sila nagpatinag. Ang mata ni Patrick at saka ni Kat ay nakatuon sa ating Panginoon at hindi sila napapigil na ipakita yung kanilang pagsamba at pananampalataya sa Diyos. Alam nila na blessing yun ng Lord. At uulitin ko, marahil ito yung verse na ibinigay ko noon, Kat, no? Ito yun. The blessing of the Lord makes a person rich and He adds no sorrow with it. Nagsimula na ang Diyos ng magandang bagay at ito'y tatapusin ng Panginoon. Amen? Hindi niya kayo iiwan sa gitna. So yan ay pagpapala ng Diyos at lulubos-lubos niya ang mayamang kagalakan ninyo at hindi niya dadagdagan ito ng problema. Kaya congratulations sa inyong pag-uwi. Alam kong sasamahan kayo ng Diyos. Mahiwaga ang buhay ng tao at sa kamay ng Diyos, lahat nakasalalay ito. Sa mundong ang kaalaman ay limitado, ngunit sa kapangyarihan ng Diyos, walang imposible. At lahat ay inspirado ng kanyang pag-ibig at himala sa lahat ng tao. Isa na namang patotoo kung gaano kadakila at makapangyarihan ang Diyos. Sa pinagdaanan ng mag-asawang Brother Patrick and Sister Kathy, ang mga isinarado ng panahon at ng mga pagkakataon ay siya namang nagpamangha sa kayang gawin ng Panginoon. Sa saradong fallopian tube ni Sister Kathy, ang iba't ibang examination medically, ang mga puso at isipan nila na nag-atubili upang hindi sila magka-baby, ang siyang naging tungtungan nilang mag-asawa upang mas lalo silang sa Diyos ay maglingkod at magsilbi. Ang paghihintay na magkaroon ng buhay sa kanyang sinapupunan ay nag-grant ng Panginoon. Ang heartbeat na nagpatingkad ng kanilang galak at pag-asa ang siyang pumawi sa bawat lungkot nila. Hindi naging madali ang kanyang pregnancy journey, subalit sa kanilang pananalangin, ang Diyos ay laging nasa kanilang tabi. Silang mag-asawa ay sinamahan ng Panginoon sa mahabang laban na iyon. Iba't ibang findings ng doktor, nandiyan na ang high risk, Down syndrome, subalit buhay at totoo ang bawat salita ng Panginoon. In Philippians chapter 2 verse 13, for it is God who works in them to will and to act in order to fulfill His good purpose. Hindi pa rin naging madali ang lahat pagkat ang struggle ay tuloy pa rin.
Kaya't kanilang sinabi na anuman ang maging kalagayan ng kanilang baby ay tatanggapin nila dahil ang Diyos ang nagbigay nito sa kanila. Pinanghawakan nila ang sinabi ni Pastora Resi na kapag Diyos ang nagbigay, ito ay laging perfect. Anuman ang findings ng medical team, kayang-kayang baguhin ng Diyos ang lahat ng resulta para lamang patunayan ang kadakilaan niya. Normal delivery with a healthy and precious baby. Walang anumang Down syndrome ang nangyari. It was amazing, a huge miracle. In Psalm 84 verse 11, "For God is the sun and shield. The Lord give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly." Kai is a miracle baby, a perfect gift of God to Brother Patrick and Sister Kathy. Kung isa ka sa nakaranas ng sitwasyong tulad nito, patuloy kang sa Diyos ay manahan at magtiwala dahil walang bagay na hindi niya kayang maibigay sa iyo higit sa ninanais at panalangin ng puso mo. Sa oras pong ito, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin at sundan niyo po ako. Ama naming banal, Diyos amang makapangyarihan, kinikilala kita sa aking buhay. At hayaan mo po na siyasatin ang aking puso, ang aking isip, ang lahat ng aking ginawa. Ano man ang aking mga nagawang kasalanan, patawarin mo po ako at linisin ng iyong makapangyarihang dugo. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, sa aking buhay bilang Diyos, Panginoon at sariling tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso, pangunahan mo ang aking buhay, at loobin mo na masunod ko ang iyong kalooban. Salamat sa kaligtasan, salamat sa pagpapala. Ako na lamang po ang mananalangin. Diyos amang dakila, tunay ng iyong kabutihan ay hindi kayang tumbasan ng anumang gawa ng tao. Lubos ka naming dinadakila sa iyong katapatan at kamanghamanghang gawa. At sa oras na ito, ang sinuman na nakatunghay at nakikinig ng mensaheng ito, hipuin mo ang kanyang puso. Patuloy mo pong pakialaman ang kanyang buhay. Buksan ang kalangitan at ibuhos ang mga sagot sa kanilang mga panalangin at katagpuin ang kanilang mga daing. Salamat po ng maraming marami. Lubos ka naming dinadakila at niluluwalhati sa himala, kagalingan, pagpapala na sa kanila ibibigay. Ito po ang aming sama-samang panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Kung nais po ninyong mapagpala, patuloy po namin kayong inaanyayahan na dumalo sa ating JL Taiwan Sunday Worship Services. Mas lubos pa po kayong mamamangha kapag mas lalo ninyong makikilala ang Panginoon sa mas malalim na kaparaanan. Kung kayo po ay napagpala sa episode na ito, mag-like and share po tayo upang mas marami pang maabot at mapagpala ang ating Panginoong Hesus. Mag-subscribe na rin po tayo at i-click ang notification bell para di natin ma-miss ang mga susunod pang episodes. Maraming salamat po. The Lord tremendously bless you all. Hanggang sa muli, si Jesus, ang Diyos ng Himala.